Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog. At nako, heto nga po, breaking news. Alam na po ng PNP kung sino po ang sinasabing mastermind dito po sa gumawa dito po sa nangyari kay Mima Alicia, sa gumurgur kay Mima Alicia. At ito po ay binalita po ngayon ng ating mismong PNP chief na si Nartates, si Melencio Nartates mismo ang nagbalita po nito at sinabi nga po na ito nga pong nangyari kay Mima ay tukoy na po kung sino po yung mastermind. Kaya po, nako, ito magandang development to dahil nga po hanggang ngayon, nailibing na si Mima ay naghahanap pa rin po tayo ng hustisya sa nangyari sa kanya. Ngayon, ito po yung video ni General Nartates. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Okay. The motive, it's about the profession, and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Among the vloggers din? No. Magkakagrupo sila? No, dun sila lang. May nagtatanong pa among the vloggers daw. Hindi. Hindi po. Wala pong ibang involved na vloggers dito. Siguro DDS yung nagtatanong. Kasi nagsasabi na nga si Nartates na ito ay tungkol sa personal. Abay, tinatanong pa kung meron daw bang among the vloggers. Hindi nga po. Ito po ay personal ni Mima. The mastermind and the vlogger. Sir, pero and the victim. They are named. We unmasked them and his name, and but they are at large. Just to be clear, sir, this has nothing to do with politics. So at large pa rin po. Dahil nga po, nung nakaraan na i-operate na po sila at huhulihin, nakatakas. Ngayon, ito pong middleman. Yung middleman, between dito kasi hindi natin pwedeng sabihin doon sabihin na lang natin yung dalawang gumurgur na nahuli. Yung dalawang gumurgur meron po silang kausap na tao. Yung middleman doon sa nag-utos at doon sa inutusan. Yung middleman po nahuli na. Kaya po, tukoy na po ito ng PNP. Politics kasi sa social media nililink na pro-BBM, pro-ano. So it has nothing to do with that. Parang ano lang talaga. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang makakapag. Sir, ilan po yung mastermind na pinag-uusapan natin? Isa lang po ba? O ilan sila mismo na nakasuhan? Di ba kung may na-arresto? Masterminds, they are businessmen at mag-partner. The motive, it's about businessman, businessman mag-partner. So naalala nyo naman yung ating mga sinasabi nitong mga nakaraang araw siguro na yan din po ang ating tinutukoy. Mabuti na rin at ito po ay kumpirmado na diyan sa PNP at nalaman na nila kung sino po talaga ang mastermind dito sa nangyari kay Mima Alicia. Ito po yung mga kaibigan ni Mima to. Ito nga pong mga taong ito ay ano din to kumbaga ano talaga to ni Mime. Sanggan dikit ni Mima tong mga taong ito kaya nga niya napautang ng ganyang kalaki. Alam niyo ba yung iba po na mga pinautang ni Mima diyan ay galing din po sa utang. Parang naengganyo si Mima na magpautang dito sa magpartner na ito kasi po yung mga pautang na binigay ni Mima ay bumabalik po ang tubo at malaki po ang tubo. So parang naano si Mima, naengganyo.
kung mapapansin po ninyo, nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, bago po mawala si Mima, siya po ay bihira na bihira po mag-vlog. Kasi nga po, kumbaga parang naisip ni Mima, siguro na okay naman yung kita niya doon sa pagpapautang na yon. Kaya hindi siya gaanong nagbablog noong mga panahon na yon. Ngayon, eto nga po, inengganyo lang siya ng inengganyo, parang pinasakay lang siya ng pinasakay. Parang parang kapa, parang gano'n. Parang gano'n yung style. Eengganyohin ka, magkakaroon ka ng payout, yung pera mo tutubo, malaki ang tubo ng pera mo, pakikitain ka. Pero pagdating ng mga ilang panahon, ilang buwan, hindi ka nabibigyan ng tubo. Wala nang mangyayari. Hindi na babalik yung pera mo. Kaya nga po ito yung napasukan ni Mima na ito na sindikato. Kasi talagang ito po, malamang na to sa sindikato na ganun po yung modus. Pasasakayin ka, iengganyohin ka, na kunwari kumikita yung pera mo, kunwari tumutubo yung pera mo, pero yung pera mo rin na binigay mismo, yun din ang ibinabalik lang nila sa'yo. Pakunti-kunti. Tapos kapag ikaw gusto mo nang umalis, gusto mo nang kumawala dyan, yan na ang gagawin sa'yo. Kapag nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, katulad na nangyari kay Mima, gugurgurin ka na. Kaya nga po ito po maganda nagkaroon na po ng kalinawan at alam na po kung sino ang mastermind. Ito po nga mag-asawa na ito ay nakasama po ni Mima at talagang naging sanggang dikit niya po ito. Pinagkatiwalaan niya po talaga to. Kaya nga po diyan po siya diyan siya parang na humaling na ito pong mga kaperahan niya ay pinagkatiwalaan niya dito sa mga mga tao na ito. Kasi nga po bumabalik yung tubo. Kaya si Mima nung mga nakaraang buwan, hindi na po gaanong yung nagba-vlog siya pero yung parang may mai-vlog na lang. Hindi na katulad nung dati na talagang inspired siya sa kanyang ginagawa. Parang niya na lang, para mabuhay lang yung channel niya, para meron lang upload. Kasi nga, ang iniisip niya, malaki naman kinikita niya doon sa mga pera po na kanyang pinautang. Pero yun nga, yun yung naging mitya ng kanyang buhay at umabot sa punto na eto na nga, na yung pong mga tinuturing niyang kaibigan, yun pala ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ngayon, syempre, alam naman natin na kung sino ang isa sa mga number one na isa sa mga naghahanap ng hustisya dito po sa nangyari kay Mima. Alam naman natin na marami po ang naghahanap ng hustisya dito kay Mima at gusto po na maibigay ang hustisya kay Mima. Pero isa po itong si Pebbles, si Pebbles Talakera sa mga mga naghahangad po ng hustisya sa nangyari dito kay Mima. So ngayon ito po nga si Pebbles merong mga post ng mga nakaraang araw. Meron pong mga nakaraang mga issue po patungkol dito. Ito. Makikita naman dito yung mga post ni ni Pebbles. Katulad niyan, ito nga pong okay. Ayan, ito. Ito po. Pinost to ni Pebbles na siya daw po ay pupunta doon sa Malaysia.
At eto daw pong ilan sa mga ilan po dito sa mga suspect sa nangyari kay Mima ay pumunta na daw po ng Malaysia. Ito 'yon. Ito yung post niya na 'yon. Good morning mga katalakera, antok pa ako on the way to Malaysia with the angels. Meron daw pong mga nagpunta doon. Ngayon, ito po yung mga tao na sinasabi nga po ni Mima, sinasabi ni Pebbles patungkol po kay Mima. Ang tanong niya dito, nasaan sila? Kasi nga po, ito pong mga taong ito, malalapit to kay Mime. Pero, hindi po ito nagpakita sa burol ni Mima. Ito pong mga taong ito, pinost po ni Pebbles Talakera. Ito yung tinatawag na alias Alan, ito naman yung tinatawag na alias Sara. Ngayon, sabi nga dito, nitong si Pebbles, for 3 months na sila ang laging kasama ni Mima Alicia, bakit wala sila sa burol kahit isang araw lang? Bakit nakapunta yung Adrian Soto Guevara sa bahay ni Mima Alicia para kumuha di umano ng pera pambayad sa ospital pero hindi nakapunta sa burol kahit isang beses? Sino nagturo mag-drive kay Mima Alicia at sino ang nagturo sa kanya bumarel? Meron siyang pictures na nag-shooting siya. At bakit hindi sila makipag-coordinate sa mga pulis? Bakit bigla silang naglaho? Ngayon, na gumagalaw kami para hanapin sila, biglang may magpupunta sa barangay para tanungin ako. Paninindigan ko pa din na tanim eksena ang ginawa nila kay Mima para malihis ang issue sa politika at relihiyon. Pero paano malilihis sa relihiyon? Same religion silang mga suspects. Yes, yung ex daw nitong si Mima at yung bagong boyfriend o yung present boyfriend ay parehas pong taga-Baybay Northern Samar. At parehas din daw pong iisa lamang ang kanilang barangay. Ngayon, ang sabi pa dito, nung lumipat ng bahay si Alicia sa Caloocan, hindi si Alicia ang nagdesisyon na lumipat. Hindi alam ni Alicia yung lugar na yon sa Camarines. Tama, kasi si Mima po, probinsyana to taga Northern Samar to At kinagulat din ng mga kapitbahay na may kasamang babae yung boyfriend niyang dahil nung nakipag-usap siya sa may-ari ng bahay ay siya lang mag-isa. Bakit kailangan niya ikandado si Alicia sa loob ng bahay kapag lalabas yung boyfriend niya? Anong dahilan? So yan po yung mga post ni Pebbles. At ito nga po yung ipinost ni Pebbles na mukha ng sinasabing dalawang laging nakakasama ni Mima before po siya nawala. At eto po'y mag-partner daw po ito. At ito nga po, napakalaki po ng involved na pera, 8 million. Imagine niyo naman yung ganong kalaking pera, 8 million. Ang laking pera na yan, di ba? At ito nga daw po, alam nyo meron din tayong nalaman from reliable source. Pero hindi ako sigurado dito kung ito ba'y mag-partner itong dalawang itong kasama ni Mima. I'm not sure. Pero, meron pong nakarating sa ating information na dapat po ay magkakaso na si Mima dito po sa mga may utang sa kanya. Yung may utang sa kanyang 8 million pesos, kakasuhan na po dapat ni Mima. Kinausap niya na yung abogado niya para magkaso. Ngayon, ang tanong, hindi po itinuloy ni Mima yung pagkakaso. Bakit? Kasi daw po, sabi ni Mima, nakipag-usap na daw itong mga may utang sa kanya at nangako naman daw po na magbabayad. Kumbaga nakipag-settlement na. Kaya hindi na po itinuloy ni Mima ang pagkakaso. Na kahit nga yung abogado ni Mima nagtanong din, Mima, bakit hindi mo na itinuloy yung pagkakaso? Ba't hindi mo na ako kinausap, hindi mo na ako kinontak? Ito nga po yung teorya na kumbaga
doon na nagsimula yung plano para mawala si Mima. Nung nakipag-usap na, nakipag-settle na. Ito nga mga nangutang kay Mima Alicia. Syempre, ito naman, si Pebbles naman, hindi naman po magpo-post to ng ganito kung wala pong kasiguraduhan. Ha? Diba? Tapos ito po ay itong mga taong itong lalaki, nagbalak po itong pumasok sa bahay ni Mima. Kung maalala po ninyo, siya po yung nandoon sa may ni Mima, ito. Pakita ko sa inyo meron akong video niyan Ngayon, yung video niyan, yung balita niyan sa Channel 5, binura na. Sesend ko dito para makita ninyo. Panood ko po sa inyo. Ito pong lalaki na ito, pumunta po ito sa bahay ni Mima. After nangyari yung kay Mima, yung nangyari po yung pagkawala ni Mima, pumunta pa tong lalaking to sa bahay. At yun nga po yung pinagtataka. Ito. Pumunta to Ngayon yung video po na ito, wala na po sa News 5. Hindi na po ito makikita sa News 5. Ito yung video na yan. Ayan, ito. I'm not sure kung may kung may audio sa inyo. Pero ito po yung video na pumunta pa po itong lalaking to after nang nangyari kay Mima. Pilit pinatukas na bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy. Kukuha daw po ito ng gamit ni Nelboy. Ngayon, ang sabi po dito ni Pebbles, ito daw pong lalaking to, ang kukunin ay yung contract ng loan. Yung pong loan agreement. Yun daw po yung kukunin. Kasi nga, syempre, kapag nalaman ng pulisya na meron pong mga pinautang si Mima na mga tao, pwedeng maging person of interest sila. Dahil nga po, nung pong nakaraang taon, last year, meron din pong ganitong nangyari. Meron din pong ganitong eksaktong nangyari. Na yung pong mag-asawa na vlogger, sikat po sila, mayaman, meron po silang pinautang na kaibigan. Tapos, nagurgur po yung mag-asawa. Then, nung inimbestigahan po ng PNP, ang lumabas po ay yung pong mismong mga kaibigan ang nagpagurgur doon sa mag-asawa. Ang laki ng utang, nasa parang hindi naman naaabot ng 20 million. Pero sinisingil na nung mag-asawa. Yung mag-asawa din na nangutang sa kanila. Parang ganito po yung nangyari doon kay Mima. So para hindi na makasingil si Mima ng utang, ganito na lang ang ginawa. Pinatrabaho na lang po para hindi na po makasingil si Mima. Yan po yung katotohanan diyan dun sa nangyari kay Mima. Ngayon, meron din pong nakarating sa atin na yung pong isang suspect dito po sa nangyari kay Mima ay may dati na rin pong kaso patungkol naman sa pinagbabawal na pulburon, sa illegal na pulburon. Meron pong issue doon. Meron pong, kumbaga, nasangkot na rin po sa kaso ng pulburon. Kaya po, kumbaga, kumbaga, parang nagkadugtong-dugtong. Meron pong tungkol sa kasino, may tungkol sa sindikato,
ng mga motor, sindikato po ng illegal na pulburon. Yun po yung kumbaga umiikot na ano dito na issue. Kaya nga po ito maganda naman at nalaman na po ng PNP kung sino po ang mastermind, kung sino po ang talagang may kagagawan dito. Kung sino po ang tunay na may kinalaman dito sa nangyari kay Mima Alicia. Ito po yung video para po sa mga bagong dating. Ito po yung video ni Melencio Nartates. Ito. Ay, ba't walang teka. Ayun, lagyan natin ng audio, teka. Ayan. Motive, it's about the profession, and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Identify na, sir. Among the vloggers din. No. Nakakatuwa yung nagtanong among the vloggers din. Kasi nga siguro, baka naniniwala tong nagtanong na ito na merong involvement tungkol po doon sa kumalat na fake news na screenshot patungkol doon sa Boss B na tinatawag. Wala pong kinalaman yon dito kay Mima dahil po wala naman talagang Boss B dito po sa mga pro-government vlogger. Wala po akong nakilalang Boss B dito. No, dun sila lang. The mastermind and the vlogger. Sir, pero na-identify And the na yung victim. mastermind. They are named. We unmasked them and his name, and but they are at large. Just to be clear, sir, this has nothing to do with politics kasi sa social media nililink na pro-BBM, so this has nothing to do with that. Parang lang talaga. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang makakapag. Sir, ilan po yung mastermind na pinag-uusapan natin? Isa lang po ba? O ilan sila mismo na nakasuhan? Di ba kung may na-arresto? Masterminds, they are businessmen at mag-partner. The motive, it's about Ayun na. So, mag-partner po, maliwanag po yung sinabi ni General Nartates, mag-partner po ang tinuturong mastermind. Negosyanteng mag-partner. Kaya nga po ito, sa totoo lang, nagkamali. Ito pong mga taong ito ng kanilang kinalaban. Bakit? Kasi akala siguro nila, kapag nawala si Mima, tapos na yung utang na sinisingil ni Mima. Yun siguro ang akala nila. Hindi nila alam, kapag si Mima ay ginalaw nila, mas lalaki ang kanilang problema. Mas malaki ang kanilang problema. Kasi po, syempre, bilang taga-suporta ng Pangulo, si Mima Alicia po ay magiging espesyal. Bakit? Hindi man natin aminin, hindi man natin ito yung kumbaga na hindi man natin na direktang nakikita. Pero yung nangyari kay Mima ay magiging sensationalized na issue at makakapukaw talaga ng pansin ng gobyerno. Bakit? Ano yan eh. Tagapagtanggol ni PBBM yan eh. Siyempre, magiging malaking talaga to, magiging malaking issue. Hahanapan talaga to ng hustisya. Hindi lang dahil sa vlogger siya, kung hindi, siyempre, popular to eh. So, siyempre, kailangang imbestigahan dahil po para mapatunayan kung meron ba itong kinalaman sa politika o may kinalaman ito sa kanyang pansariling buhay lang, personal lang. Yun nga po ang napatunayan, personal lang po ito, at yun pong nangutang kay Mima na umabot na po ng 8 milyon, yun po ang mastermind.
Yun po ang nagpagurgur kay Mima. Sino pa may utang ng 8 milyon? Yun pong tinuturong mastermind nitong si Pebbles Talakera. Ito po yun. Ito po yun. Itong dalawang to ang tinuturo ni Pebbles. Hindi pa naman hindi pa naman napapatunayan, pero 'di ba? Parang sa kwento ni Pebbles dito sa kanyang post, talagang mapapaisip ka, parang ang may alam tong dalawang to. Bakit? Kaibigan ni Mima to bago mawala si Mima, tapos hindi po pumunta sa burol. Pero mo kaibigan mo namatay, hindi ka pumunta man lang sa burol? Abay talagang pag-iisipan ka dyan. Diba? Ate Christina, Ate Pia, ayan, hello po. Cereza Force family, hello po. Ate Elizabeth Napisa. Jack Pinay, Kuya Tommy. Ayan, hello po. Tess Largado, ayan. Lelia Orbes, hello po sa inyo. Ate Let Reyes. Marwan Oho, Aringay. Ayan, hello po sa inyo Mr. Sponsor, nandyan din. Hello po, hello po. Diba? Siyempre, mapag-iisipan ka talaga. Nung una, person of interest lang sila. Kaya lang, siyempre, mas tumibay po ang teorya na may kinalaman sila kasi nga hindi sila pumunta ng burol. Tapos, nagpunta pa tong lalaki sa bahay ni Mima after ng insidente. Ba't ka pupunta doon? Hindi ka naman kaano-ano ni Mima. Tapos yung pala, ang gustong kunin nitong lalaki ay yung loan agreement. Loan agreement ni Mima sa mga pinautang niya. Nasaan na kaya yung mga walang hiyang yan? Ang nagtatago daw po at large pa rin po hanggang ngayon. Pero ito po hindi po to pababayaan ng PNP na hindi po mahuli itong mga may salarin na ito. Talagang ito po ay hahanapan ng hustisya ng ating PNP dahil po meron na pong task force Mima. Kaya po ako naniniwala na ito po talaga ay mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ni Mima. Mabagal lang po talaga ang hustisya dito sa ating bansa. Alam naman natin yan. Given naman na yan. Diba? Yung Visconde nga naalala nyo ba yung Visconde? 20 years. Yung sa mga EJK nga diba? 2017 sila demanda yung sa EJK. O kita nyo hanggang ngayon, gumugulong yung kaso. Diba, Kuya Gary Caba, Ate Mids? O, dapat magsalita, Ate Mids. Kaya lang, ang problema nga, hindi nga po, hindi pa po nagsasalita at parang pipe daw po itong, parang naging pipe. Siguro natatakot din sa kanyang, kanyang buhay. Pero, putya, kung mahal mo talaga si Mima, hahanapan mo ng hustisya yung girlfriend mo. Pero etong nangyari kay Mima, parang ayaw pong makipagtulungan pa nitong boyfriend ni Mima. Marlene Kalisaan, hello po. Josa Picache. Ayan, hello po. Wilma Gasilio, sana nga mahuli yan. Sana nga po. Mona Luis, baka nalulun na dila, Sir Mac. May ganun ba? Siyempre tayo gusto natin talaga hustisya para kay Mima, di ba? Wala tayong ibang iniisip dito kung di hustisya para lang kay Mima. Kuya Gary Caba, may PNP naman pwede siya hingi tulong doon kung gusto talaga niya. Actually, ang balita ko, ayon sa taga Caloocan,